Plus Bingo Panalo! Ay! Oras na naman para tayo mamigay ng papremyo at kasiyahan para sa ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Kayo patuloy pa rin syempre nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Kaya nga naman, itutok na ang mga tenga sa inyong mga radyo, imulat ang mga mata sa inyong mga cellphone screens. Oo, nakakaloka. Para makuha at malaman ninyo kung ano nga bang lucky card ang makukuha para sa programang Baklitas. Kaya nga naman, eto na ang bola at akin ang isi-shoot sa ating Pinoy Drop Ball. Oy! Eto na, ayan na ang bonggang-bongga. Ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Ulitin ko ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts na kailangan mo lang din tandaan dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico kung saan at kailan siya, alam mo yon, magbibigay ng hudyat kung saan ka pwedeng tumawag at sumagot. Pag nagpaikot siya ng roleta at nandun ang aming mga programa, pag natapat sa programang Baklitas, kailangan mong masagot ang lucky card na King of Hearts para makuha mo ang 500 pesos sa premyo on air plus kung ikaw ang saswertehin na mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kasaya dahil Pasko na. Oo, 31 days to go na lang, magpapasko na. Pandagdag budget din ito na nakakaloka. Kaya ano bang hinihintay nyo? Tutok lang buong araw para, alam mo yun, malaman nyo kung ano pa bang ibang mga lucky cards ang lalabas sa iba't ibang programa ng Energy FM. Well, in the meantime, mga pangga, ito po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo at indiyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Ito ang Baklita sa on the second hour. O, diba? Hello pa rin po sa inyong lahat at gusto kong batiin ang Team Fruit Salad and Team Walkout. Toray. May fruit salad. Pag nakakuha na ng fruit salad, may pag-walk out. Nakakaloka. Sana makatikim naman din kami niyan. Ang fruit salad. O, diba? Na nakakaloka. Star yan ngayong Pasko, hindi ba? Hello pa rin po at syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel, ang ating team replays, ang ating confidential funds. Diba? Hello sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Hello Philippines and hello world. Nako nga naman. Ulitin ko kung kayo ay may mga mensahe na gustong iparating, may mga nagsaselebrate ng mga birthday dyan. Samang kayong panig ng Metro and Mega Manila, i-text nyo po lang yan sa atin. Sa ating text line na 0945-367-8792. Diba, Tasha Valdez? Ayan doon po sa mga kaka-tune in lang ngayon, diba, ang bagong oras po ng Baklita simula ngayong araw ay 9 o'clock na po to 11 a.m. po yan. Monday to Friday ng bongga. O, diba? Maraming bagong gising pa lang ngayon. Kaka-tune in lang. Ayan. Simula po ngayon araw, ulitin ko 9 a.m. to 11 a.m. na po ang programa ng Baklitas. O, diba? Maraming salamat po sa lahat pa din po na nagpa-follow sa atin. Ayan. At syempre, bago ang lahat, gusto ko munang batiin for a successful fun run event ang ating MX3 family. I-clap natin yan. They deserve a round of applause. MX3 family and Dimery Foundation for a successful, diba? For a successful Run for Life event yesterday yan. Nandyan po kaming lahat. Ng bongga, nandiyan kami ni Tita Cora kung saan nga naman nakipagkasiyahan kami. Over 3,000 katao, in fairness.
Nasa China din sa event na yon ang iba't ibang ambassador like si Tita Winnie Cordero, andun din po si Miss Cheryl Cosim, at marami pa pong iba, si Miss Faith, nandoon din, si Doc Bien, and of course, diba, nasilayan din natin si Makoy De Leon, in fairness, diba? Di lang kami nagpang-abot. Alam mo yung gala ko ng gala sa buong MOA Complex kahapon, hindi ko malang siya na site China, na-site ko na lang, nung naka-upload na siya sa Facebook, na tumakbo pala siya doon sa fun run. Nakakaloka, di sana nakapagpa-picture ang bakla. Oo, diba? Once again, ayan, to our family, MX3 family and Dimiri Foundation family, congratulations po for a successful event yesterday. Ay, diba? Nakakaloka yan. Pero eto na, successful na nga. Totoo na nga daw ito. Mamayang gabi na. O, diba? Mamayang gabi na nga daw matutuloy na uuwi ng bansa ang ating third runner-up Miss Universe, Atisa Manalo. Oo, kasi nga kahapon, hindi ba, na nakakaloka. And parang no weekend, Sunday pa lang yon, may nag-post yata na supposedly kahapon nga, Sunday, di ba? Ano ba bakla? Monday pa lang ngayon, nakakaloka ka. Dahil kahapon nga daw, sinasabi nga daw, di ba, may nag-post na ang dapat na uwi niya kahapon is 6 p.m. Sa airport, di ba, na para salubungin ng mga tao. Pero nagkaroon pala ng rescheduling na ngayong araw, ngayong gabi siya uuwi ng Pilipinas para sa kanyang grand homecoming parade. Oy! Congratulations, di ba? Sabi nga ng ilan na Atisa Manalo, muling itinayo ang ating bandila sa Miss Universe pageant. Dahil nga matapos ang alam mo yung 6 years, 'di ba? 6 years muli, 'di ba? Kung ating matatandaan, 'di ba? Backtrack tayo, Miss Universe. Alam mo na mga bakla, 'di ba? 2010, 'di ba? Nung tayo ay makatikim ng panalo, 'di ba? Nagsimula tayong magkaroon ng mga runner-ups, 'di ba? 2010 kay Venus Ra, nag-4th runner-up. Tapos 2011, 'di ba? Sumunod ulit, nag-third runner-up na si Shamsi Subsop. Tapos 2012, si Janine Togono na, 'di ba, na first runner-up na sinasabi, 'di bang nadaya din daw di umano sa Amerika kasi ang kalaban niya noon si Miss USA. Kung matatandaan niyo yung mga bakla, o 'di ba? Nakakaloka. 'Di ba? Natawa naman ako dun sa ko. Hoy, Russell Vargas, grabe ka, 'di ba? Sabi nga nila, si Atisa pala, si Athena ay aming ditong staff. Si Atisa Manalo nga daw ay uuwi na ng bansa. Ang tanong nila, si Saldi ko kaya Kel? Hoy, Miss Universe ang topic, grabe kayo. Nakakaloka, 'di ba? Mabalik tayo. Tapos 2013, si Ariela Arida, kung matatandaan nyo, 'di ba? Nag-third runner-up pa rin. Kumbaga 4 straight years ng Miss Universe since 2010 to 2013. Hindi nawawala sa pwesto. Hindi man tayo nakokoronahan, pero laging wagi, 'di ba? Tapos hanggang sa on the 4th year kay MJ Lastimosa naman, medyo parang okay naman, kaya lang umabot kasi siya ng top 10, 'di ba? Top 10 pero hindi na umusad ulit. So, after noon, 'di ba, na nakakaloka 2014, 2015 lang makamit after 40 years of drought, 'di ba? Totoo 'yan. 2015 muling nasungkit sa ikatlong pagkakataon ng Pilipinas dahil kay Pia Wurtzbach, 'di ba? Yung alam mo 'yon, corona ng Miss Universe kasi una talaga 1969 Gloria Diaz. Tapos kumbaga parang 1973 Margie Moran. Tapos after 40 years 2015, 'di ba, Pia Wurtzbach. Tapos after noon, 'di ba, 2016 si Maxine Medina, umabot naman ng top 6 kaya lang hindi na rin tayo pumwesto. Tapos si Rachel Peters na inabot lang ng top 12. Tapos 2018, muli na naman natin nasukit sa 4 na pagkakataon, o 'di ba? Nakuha ni Catriona Gray, 'di ba, ang titulong Miss Universe. Tapos since then, ayun na, 'di ba? 6 years na halos sunod-sunod, puro lang tayong pumapasok sa top 20 kay Grazini, tapos kay Tiba Rabia, top 21, 'di ba? Meron pa ngang Miss Universe pageant na unplaced tayo 'di ba? Na nakakaloka. Tapos si Rabia top 21. Si Beatrice naman umabot ng top 5, 'di ba? Pero
Okay na yon, 'di ba? Tapos si Celeste, yung pala, si Celeste Cortezi pala yung unplaced, 'di ba? That was 2022. Tapos Rachel Peter nag-top 10, 'di ba? Na nakakaloka. And then parang Michelle D, after no 2023 top 10. Tapos si Chelsea na nag-top 30 ba ito? Oo, pumasok. Pero nabigyan naman din siya ng special award. 'Di ba Miss Universe Asia ngayon binigay sa kanyang Sasha? 'Di ba? Kumaga parang sinasabi nga na pampalubag loob. Pero after 6 years, after manalo ni itong si Catriona Gray ng 2018, 2025, muli tayong nakapwesto. Bagamat nagkaroon ng kontrobersiya nung nakaraang linggo, ang Coronation Night na ginanap sa Thailand, 'di ba? Na kung saan sinasabi nga daw na hindi nga daw deserve ni Atisa ang runner-up, but still, 'di ba? Nagbubunyi pa rin tayo dahil nanalo pa rin tayo. Third runner-up out of ilang, alam mo 'yun, ilang merlat 'yon na kilalaban niya na inelbow, 'di ba? Yung mga ganyan. Hindi madali pero alam mo 'yun, marami nga unsatisfied sa nangyari. Kaya lang, contest nga 'yan, 'di ba? Sa bawat contest, hindi naman natin maiiwasan at kontrolado kung may mga dayaang magaganap o hindi. 'Di ba? Yung mga ganyan. Pero at least, 'di ba, sabi nga ni Atisa Manalo is she did her best and we won. 'Di ba? Yun na lang ang dapat natin ipagbunyi. Nananalo pa rin naman kahit papaano, 'di ba? Na muli na naman tayo nakapwesto at nakakuha ng karangalan sa Miss Universe pageant. Sana ito na muli ang simula na taon-taon na muli tayong magkaroon ng mga runner-up, 'di ba? O kaya sana title, 'di ba? Kung kakayanin naman. Pero gaya ng sinabi ko nga, 'di ba, sa bawat patimpalaka, 'di ba, gagawin mo naman at ginagawa mo ang best mo. Kaya lang may mga bagay talaga na hindi mo na kontrolado, hindi ba? Tulad na lang kung ano magaganap, 'di ba? O nga, nakakapagtaka no, wala kasi si Steve Harvey. Kung si Steve Harvey yan, tinawag niya ulit lahat. Parang yun nangyari kay Pia Wurtzbach tsaka kay Miss Columbia. 'Di ba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, 'di ba? Kung ano't ano man din, well, maging masaya pa rin naman tayo kahit papaano dahil nagwagi pa rin naman tayo. Third runner-up is not bad. Ibig sabihin lang no na muli na naman tayong napansin sa mundo ng pagpapaganda or ng magaganda. O, 'di ba? Na nakakaloka. Di kagaya yung awayan ni Diwata tsaka ni ni Pukerat, 'di ba? Sabi nga ni Iya Mina huwag tayo makigulo sa mga away ng kahoy. Hoy! Grabe na yun. But anyways, mga banggayan po muna mga kaganapan sa mundo ng Miss Universe pageant. Sa ating pagbabalik, may love team na muling i-reunite. Well, kung sino man yan, sama-sama natin yan ibubunyag kung sino sila, hindi ba? Sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako po sa Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.